Excited ako dahil ngayon ang araw ng uwi ko. Sobrang namimiss ko na sila inay. Pababa ko ng hagdan nang makita ko si Charles. Kausap nito si Andy at Pam. Mukhang mahalagang pinag-uusapan ng mga ito, kaya hindi ako napapansin nang bumaba ng hagdan. Tapos na mag-usap ang mga ito kaya lumapit sa akin si Charles at bumulong. Honey, hindi matutuloy ang pag-uwi mo ngayon. Hindi kita pwedeng payagan, honey. Tawagan mo na lang muna ang inay mo. Wika nito. Ha? Pero bakit? Tanong ko. Basta honey, sundin mo na lamang ako. Papayagan naman kitang umuwi pero huwag muna ngayon. Sorry honey. Bulong nito. Okay. Tugon ko. Baka meron na namang kalaban nito at pagbabarilin kami sa daan. Ayoko ring madamay ang inay ko at kapatid. Kaya susundin ko na muna ang nais ni Charles. Honey, tuturuan na lang kita ng self-defense. Wika nito. Ha? Kailangan po ba yun? Tanong ko rito. Yes, honey. Kaya mag-umpisa na tayo. Bulong nito. Pumasok kami sa isang room. Pansin kong maraming kagamitan dito na pwedeng gamitin sa pakikipaglaban. May mga baril at katana rin ang nakadisplay. Umupo ako sa sofa. Ang lamig dito. Ang lambot rin ang inaapakan ko at pwedeng humiga kahit dito sa ibaba. Honey, mag-push up ka na. Utos nito sa akin. Pwede bang huwag na mag-push up? Ang hirap ko yan nun. Kailangan yun ng katawan mo, honey. Ang hirap-hirap kayo mag-push up at nakakangalay din kaya, no? Reklamo ko sa lalaki. Huwag ka na magreklamo, honey. Sumunod ka na lang sa iniuutos ko. Nakasimangot na tumingin ako rito at nag-umpisa na mag-push up. Kaso hindi pa umaabot ng 10 ang bilang ay parang nangangalay na agad ako. Pahinga muna, pagod na ako. Reklamo ko. Honey, kakaumpisa pa lang natin Bilis mo namang mapagod. React ni Charles. Anong gagawin ko kung pagod na ako? Wala bang merienda? Nakakagutom pala mag-push up. Naasar na wika ko. Tumingin lang ito sa akin, sabay iling. Dito ka lamang, honey. Kukuha lamang ako ng merienda mo. Wika nito. Napangisi ako. Ano pa kayang idadahilan ko upang hindi ako mag-push up? Nakakangalay naman kasi. Diyos ko. Bulong ko pa. Napangiti ako na makita ko si Charles. Magmerienda ka na muna, honey. Baka ganahan ka na mag-push up mamaya. Wika nito. Nagumpisa na akong kumain pero binagalan ko talaga ang pagnguya para tumagal at hindi na mag-push up. Pansin kong panay ang tingin nito sa relo na suot. Meron ka bang pupuntahan ngayon? Tanong ko rito. Wala naman, honey. Bakit mo tinatanong? Panay kasi ang tingin mo sa relo mo. Baka meron kang pupuntahan. Ayos lamang naman na iwan mo muna ako rito. Huwag ka mag-alala, magpo-push up naman ako. Wala akong pupuntahan, honey. Ang tagal mo kasing kumain. Naiinis na wika nito. Nag-iingat lang ako, mister, dahil ayoko mabarahan na naman ang lalamunan ko. Wika ko rito. Nakita kong ubos ng pizza kaya wala na ako idadahilan dito. Busog ka na ba, honey? Pwede na ba tayo mag-umpisa? Tanong nito. Maya-maya naman, mister. Hindi pa natutunaw ang kinain ko. Pupunta muna ako ng CR. Paalam ko rito at tumayo na. Honey, meron ditong CR. Ayoko dito. Doon na lang ako sa kwarto magbabanyo. Wika ako at nang madaling lumabas. Nagtagal ako sa loob ng CR. Naligo na rin ako para mas lalong tumagal. Sure akong hindi na maipintang pagmumukha ni Charles kahihintay sa akin. Hindi na nga ako agad nagulat nang makita ko itong nasa loob na ng silid at busangot ang pagmumukha. Kaya palang tagal mo, dahil naligo ka pa. Dapat sinabi mong ayaw mo na mag-aral ng self-defense. Kaysa naman paghintayin mo ako ng matagal sa ibaba. Galit na wika nito. Nagdadabog din itong lumabas ng kwarto at binagsak pang ang pinto. Wow! Yun lamang naging reaksyon ko. Dumating ang gabi pero hindi pa rin ako pinapansin ni Charles. Pumupunta man ito ng kwarto pero nilalampasan lamang ako. Hinayaan ko na lang ito. Baka meron lang dalaw. Alam ko naman na mali ako kaso nahihiya ako lumapit dito. Baka kung anong gawin sa akin. Pansin ko rin kapag nakikita ko gusto ko ibalibag papalabas ng bahay. Mrs. Burlington, pinasasabi ni Lord na bumaba ka na raw at kakain na. Pagtawag sa akin ni Pam, tumango ako dito at sumabay sa pagbaba ng hagdan. Mukhang may sumpong si Lord ngayon Wika nito. Nagalit sa akin dahil pinaghintay ko daw siya. Wika ko. Imasahe mo na lang, baka mawala ang pagtampo sa'yo. Wika ni Pam. Ayoko nga, baka bigla akong sapakin. Kawawa naman ang mukha ko. Todo iling ko pa kay Pam. Sa totoo lamang nahihiya ako lumapit dito. Baka kasi kapag lumapit ako mapahiya lamang ako.
Pagpasok ko sa kusina, nakita ko meron itong kausap sa cellphone kaya sa ibang upuan ako umupo. Hindi rin naman ako sinita nito. Siguro ngay galit pa sa akin. Naglagay na lang din ako ng pagkain sa akin plato at tahimik na kumain. Sorry Charles, nalate ako ng dating. Bigla akong tumingin sa pinto ng kusina at nakita kong isang babaeng maputi. Pero mas maganda pa rin ako rito. Ayos lang yun. Hindi ka pa naman huli. Kakaumpisa ko palang kumain. Wika nito. Nakakawalang ganang kumain, ngunit biglang nawalang aking panlasa. Lalo at nakakatatlong subo pa lang ako. Uminom na lang ako ng tubig at tumayo na baka kasi nakakastorbo ako sa mga ito. Hindi naman ako pinansin ito lalo't busy itong makapag-usap sa babae. Hindi mo na ako pumunta sa kwarto. Sar din ako nagtungo at doon ako pumasto sa pinakamadilim na parte at basta na lamang umupo. Hindi ako sanay na nagagalit sa akin si Charles, para kasing may kulang sa akin. Bigla tuloy ako nalungkot. Humiga ako sa Bermuda grass at tumingin sa kalangitan. Hindi naman maliwanag ang buwan. Parang masarap matulog dito lalo na at malinsangan ang gabi. Umikit ako ng mga mata. Mamaya na lang siguro ako pupunta sa silid namin kapag wala na ang babaeng kausap ni Charles. Kaya lang inapasarap na ang tulog ko. Nagising na lang ako sa malakas na sigaw ni Charles kaya bigla akong bumangon. Meron ba itong kalaban at nagwawala? Nagmamadali ako umalis dito sa hardin at balak sanang pumasok sa kabahayan nang makita ko isang tauhan ni Charles. Meron itong pasa sa muka. Oh, ano nangyari sa'yo, Kuya Nel? Tanong ko. Mrs. Burlington, saan ba kayo nagpunta? Kanina pa kayo hinahanap ni Lord. Galit na galit nga po sa amin eh. Kinakabahang wika nito. Ha? Diyan lamang ako sa hardin, nakatulog nga ako. Nagising lang ako sa malakas na sigaw ni Charles. Siya ba may kagagawa ng pasamo sa muka? Tanong ko. Opo, Mrs. Burlington. Kaya please lang po, magpakita ka na kay Lord. Wika ni Kuya Nel. Bigla naman akong kinabahan. Paano kung akong bubugin din ito? Ang laking tao pa naman ni Charles at sure kung patay ako kung sakaling matamaan ako ng kamao nito. Lumakang mga mata ko nang makita ko si Charles at galit na galit itong nakatingin sa akin. Bigla akong kinabahan. Kaya umurong ako at balak pa sanang tumakbo nang harangin ako ni Kuya Nel. Padaanin mo ako, Kuya. Baka bugbugin din ako ng amo mo. Wika ako rito. Malabo pong mangyari sila, sabi mo. Nasasaktan ka ni Lord. Wika nito. Nagulat ako nang may humila sa braso ko at sa pilitan akong pinasok sa kwarto. Pabalibag na nitong sinarado ang pinto at basta na lang akong hinagis sa kama. Mabuti't malambot ang kama kaya hindi ako nasaktan. Saan ka nagpunta, Abby? Malakas na tanong ni Charles. Lumapit ito sa akin at marin akong hinawakan sa panga. Ang higpit ng pagkakahawak nito kaya ramdam ko ang sakit ng pangako. Uulitin ko ang tanong sa'yo. Saan ka nagpunta? Mautoridad na tanong ni Charles sa akin. Binitawan naman itong pangako pero nanginginig naman ako sa takot dito kaya tumungo ako. At bigla din tumulo ang mga luha ko dahil natatakot na ako sa mukha nitong galit na galit. Lalo ko nataranta sa tunog ng baril ni Charles. Parang aatakihin ako sa puso ng mga oras na ito. Sa hardin ako. Doon ako nagpunta. Nakatulog ako kaya hindi ko na malahin ng oras. Nanganginig na paliwanag ko dito. Tangka itong lalapit sa akin ngunit bigla akong umurong sa dulo ng kama. Baka kasi saktan ako ni Charles kaya napasiksik ako sa dulo. Tingin ko ilalapit ito sa akin kaya mabilis ako lumayo at tumalon sa headboard ng kama. Kaso mali ang talon ko kaya nangyari nahulog ako at pagkatapos ay tumama ang tuhod ko sa semento. Tom, honey! Sagaw ni Charles. Mabilis akong tumayo at balak sanang lumayo kay Charles nang may humawak sa bewang ko. At parang meron akong naramdamang pumitik sa bato ko. Parang bigla ko nang hina at nawala ng lakas ang buong katawan ko. Ramdam kong sinaloko ni Charles. I'm sorry, honey. Narinig ko pang bulong ni Charles bago ko tuluyang nawala ng malay. Nagising akong may humahaplo sa akin at tumahalik sa leeg ko patungo sa mukha ko. I'm really sorry, honey. Narinig kong bulong sa akin ni Charles. Hindi ako nagsalita. Hindi naman ako galit kay Charles. Alam ko namang meron akong mali. Natakot lang talaga ako dito kagabi. Para kasing mananaka dito ng tao. Nagulat ako nang ipinaharap ako nito sa kanya at mapusok na hinalikan sa labi ko. Ay, wala pa akong toothbrush Kaya nagpumiglas ako pero hindi ako tinigilan ni Charles. Gumapang ang halik nito sa leeg ko. Naalis na nito ang suot kong damit at pumantay sa akin. Tumingin ito sa akin at masuyo kong hinalikan sa labi. Sorry, honey. Masuyong wika nito. Honey, sana'y huwag ka na lumabas ng gabi kahit sa hardin pa iyon. Bulong nito. Sorry.
Mahinang usal ko. Maigpit akong niyakap nito. Nag-alala lang ako sa'yo, honey. Akala ko umalis ka na naman, lalo at gabi pa naman. Wika nito. Hindi naman ako aalis, mister. Maaga pa naman, honey. Matulog ulit tayo. Bulong nito sa akin. Yumakap naman ako rito. Ramdam ko ring hinalikan pa ako nito sa noo. Bumaba ako ng hagdan at nakita ko ang ibang tauhan ni Charles. Mayroong mga pasa sa muka. Kahit si Andy, putok din ang labi. Tanging si Pam lang ang walang pasa sa muka. Nahiya tuloy ako sa mga ito. Dahil kasi sa akin kaya nasaktan sila ni Charles. Lumapit ako sa mga ito. Paumanhin sa nangyari kagabi. Pati kayo nadamay sa kagagawan ko. Hindi ko naman kasakalain na mapapahaba ang tulog ko sa hardin. Paghingi ko ng paumanhin sa mga ito. Naku, ayos lang po, Mrs. Burlington. Sanay na kami kay Lord. Lalo na pagpalpak ang trabaho namin. Mabait naman si Lord. Kaso lang mainitin ng ulo minsan. Wika ni Andy. Lumapit ako kay Andy upang tingnan ng maigi ang pasa nito sa muka at putok sa labi. Hawakan ko sana. Kailangan mo talagang hawakan, honey? Galit na wika ni Charles. Andito na naman yung dragon, no? Bulong ko pa. Kaya tumingin ako dito at kita ko ang nakasimangot na mukha nito. Titingnan ko lang naman, mister. Wika ko rito. Hinila ako papasok sa loob. Honey, huwag kang basta nalang hahawak na lalaki. Hindi ako natutuwa. Okay po, mister. Tugon ko. Charles, tuloy ba tayo ngayon? Tumingin ako sa babaeng dumating. Ito yung nagpunta rito kagabi. Ano kaya ito ni Charles? Nakataas ang kilay ko nang tumingin dito. Hanep, ang pula ng labi. Saan kaya ang duty ng babaeng ito? Pansin kong yayakap ito kay Charles kaya mabilis akong pumunta sa unahan ni Charles upang hindi makayakap ang babae sa kanya. Who are you? Galit na tanong nito at masama ang tingin sa akin. Parang gusto akong sampalin sa muka. She's my wife, Mia. Sagot ni Charles sa tanong ng babae. Nabigla ako sa sinabi nito pero mas nabigla ang babae sa ipinahayag ni Charles. Nag-asawa ka na, Charles? Gulat na tanong ng babae. Yeah? Maikling tugon ni Charles. Pinakilala kami sa isa't isa. Kaso itingin ko yung mukhang gusto kong sakmali ng babae. Magkababata pala mga ito pero hindi ko siya gusto. Para kasing meron siyang pagnanasa kay Charles. Sumama ang tingin ko kay Charles nang makita kong mawak sa kamay niya si Mia. Kaya mabilis naman itong inalis ang kamay ni Mia. Pero makulit ang babae dahil lumawak pa talaga sa balikat ni Charles. Kaya lalong hindi maipintang pagmumukha ko. Nakalata naman si Charles kaya umiwas agad dito sa babae. Anak ng tina po. Ang usapan mag-uusap lamang sa itatayong negosyo raw ko, no? Pero tingin ko hindi negosyo ang gusto ng babaeng ito. Kung hindi si Charles ang gagawing negosyo. Sa inis ko'y tumayo ako tumupo sa gitna ng mga ito. Paano kasi lumalapit ang babae para lang hawakan si Charles. Ito namang si Charles panay ang layo rito. Lalo namang sumama ang tingin ko rito. Kaya mas magandang sa gitna ako umupo. Okay, mag-umpisa na kayo sa negosyong pag-uusapan nyo. Wika ako pa sa mga ito. Panay naman ang irap sa akin ni Mia. Ngumisi lang ako rito. Kaso itong si Charles, panay naman ang halik sa buhok ko at pisil sa bewang ko. Talaga naman mukhang hindi makakatapos Hindi na kasi nakikinig si Charles sa mga sinasabi ni Mia. Charles, baka naman gusto mong pakinggan ang mga sinasabi ko. Alam mo naman importante itong negosyo itatayo ko. Nainis na wika ni Mia. Gusto kong magalpak ng tawa. Paano kasi hindi na nakikinig si Charles sa mga sinasabi ni Mia? At kung ano-ano na kasing ginagawa nito. Panay na ang halik sa bato ko at nakayakap na rin ito sa akin. Kung nagmamadali ka, Mia, umanap ka na lang na mag-i-invest sa negosyo itatayo mo. Galit na wika ni Charles. Nakakainis ka naman, Charles. Dumating lang babaeng yan. Ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Sana hindi na lang yan dumating sa buhay mo. At sana mamatay na lang babaeng yan. Galit na ani Mia. Halos mapatalon ako sa gulat nang sipain ni Charles ang maliit na center table at nakita ko ring basagang vase na nakalagay sa table. Tumayo si Charles at lumapit kay Mia. Lumakang mga mata ko nang bigla nitong sakalin si Mia. Wala kang karapatan na pagsalitaan si Abby ng kung ano-ano. Baka gusto mo ikaw patayin ko, Mia. Galit na sabi ni Charles. Bitiwan mo ako, Charles. Hindi ako makahinga. Maawa ka, please. Naiiyak na wika nito. Mabilis ako lumapit kay Charles upang pigilan ito. Diyos ko, baka nga mapatay nito si Mia. Naintindihan ko naman ito dahil tingin ko meron itong gusto kay Charles. Mister, baka mapatay mo siya. Kababat at kaibigan mo pa rin siya.
Please, bitawan mo na si Mia. Pakiusap ko sa lalaki. Pero parang bingi si Charles at tingin ko'y galit na galit pa rin ito kay Mia. Kaya hinawakan ko ang kamay nito. Please Charles, bitiwan mo na siya. Nabigla lang siguro siya sa mga sinabi niya. Wika kong may pakiusap dito. Umalis ka sa harap ko, Mia. At baka kung ano magawa ko sa'yo. Galit na wika ni Charles. Nakita kong binitawan na ni Charles ang leg nito at mabilis namang nagtatakbo si Mia papalabas ng bahay. Tingin ko'y takot na takot ito sa lalaki. Sa totoo lang, kinabahan din ako kay Charles. Hindi ko akalain na kaya nitong saktan ng kababata nito. Ramdam ko lumapit sa akin si Charles at yumakap sa akin at tinalikan pa nga ako sa leeg. Hindi ko papayag na saktan ka't pagsalitaan nila lang hindi maganda, honey. Makakapatay ako. Bulong nito. Umarap ako rito at tinaplos ko ang mukha nito. Hindi naman ako nasaktan, mister. Sa kakababata mo pa rin si Mia. Bulong ko. So, wala akong pakalam sa kanya, honey. Nito. Pasaway ka talaga. Babae pa rin yun, mister. Mas malakas ka pa rin sa kanya, saka bawal manakit ng babae. Wika ako rito. Hindi kasi maganda lumalabas sa bibig niya, honey. Kaya hindi ako nakapagtimpe. Ayoko na sinasabihan ka ng ganoon. Wika nito sabay halik sa labi ko. Inawat ko ito, baka kasi merong sumulpot na mga tauhan nito dito sa sala. Nakakahiya naman. Ngunit masamang tingin naman ay binigay nito sa akin kaya tumawa lang ako. Lumayo ako dito. Mahirap na baka kung ano maisipang gawin nito. Lalo at nag-uumpisa na naman kasi ito. Honey, where are you going? Tanong nito. Sa kwarto, mister. Inaantok po ako. Wika ako. Inaantok din ako, honey. Hindi mo ba ako yayayaing matulog? Umirap lamang ako rito tuluyan ng umakyat ng hagdan patungo sa aming kwarto. Nakangiti pa ako nang pumasok sa loob ng kwarto pero lumaki ang mata ko nang makita ko si Hira na nakatutok sa akin ang baril nito. Paano kang nakapasok dito? Kinakabahang tanong ko. Huwag mo nang alamin dahil papatayin na naman kita. Abigail Sandoval. Wika nitong nakangisi sa akin. Mabilis nitong inilak ang pinto at tumingin muli sa akin. Hira, wala akong naging kasalanan sa'yo. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin. Tanong ko rito. Talaga? Hindi mo alam ang kalandian mo? Dapat akong kasama ni Charles ngayon sa kwartong ito at dapat ako magiging asawa niya. Pero palkat manandi. Galit na wika nito. Lumapit ito sa akin at malakas akong sinampal sa muka. Pero nakatutok pa rin sa akin ang baril nito. Hindi ako malandi, Hira. Alam mo kung sino sa atin ang malandi at ikaw yun. Dahil sumama ka sa ibang lalaki. Sagot ko rito. Shit! Sambit ko. Napangiwi ako sa sakit dahil binaril ako sa balikat ni Hira. Anak ng tokwo. Tutuluyan pa yata ako ng babae. Lumaki mata ko nang marinig ko magkakasunod na pagsabog sa labas ng bahay. Oh my God! Meron bang nakapasok na mga kalaban sa bahay ni Charles? Bulong ko sa aking isip. Oh, nandito na pala mga kakampi ko. Paano ba yan? Wala nang tutulong sa'yo dahil bisa na si Charles na kalabanin ng mga kakampi ko. Narinig ko rin ang mga putok ng baril sa labas ng bahay. Hindi naman ako papayag na bastan lang mamatay nang hindi makakaganti rito. Alam mo ba mapabor sa akin mga mangyayaring ito? Dahil oras na mapatay kita, sa akin ang muli si Charles. Saka alam ko naman na hindi kayang patayin ang kakampi ko si Johnny isang tusong mafia lord. Pahayag ni Hira. So, ibig sabihin, ginamit mo lang si Johnny para sa pansariling kagustuhan mo? Tanong ko rito. Yes. May utak ka rin pala, no? Wika nito. Tumingin ako rito. Kailangan ko mag-isip ng paraan kung papaanong makakatakas dito. Hindi ka ba nag-iisip, Hira? Dahil kung papatayin mo ako, lalo magagalit sa'yo si Charles. Alam mo bang merong CCTV camera loob ng silid na ito at makikita nila kung paano mo ako patayin? Wika ko. CCTV camera? Kinakabahang tanong nito. Yes, meron. Alam kong kamumuhian ka ni Charles at baka nakakalimutan mo kung paano magalit ang isang mafia lord. Wika ko rito. Hindi mo ako maluloko, Abigail. Alam kong walang CCTV camera dito. Galit na nito sa akin. Kaya ginamit kong pagkakataon na humiyaw ito upang makalapit ako rito. Kahit masakit ang balikat ko, hindi ko ininda ito. Dahil hindi ako papayag na mamamatay na lamang nang hindi man lang nakakaganti rito. Mabilis kong inago ang baril nito pero mahigpit ang hawak nito sa baril. Kaya nangyari, sabay kaming bumagsak sa sahig. Hindi na ako nag-isip at inuntog ko ang noo ko sa noo nito. Ramdam ko ang sakit pero wala akong pakaalam.
Walang hiya ka, Abi. Papatayin kita. Hiyaw nito habang nagpapagulong-gulong kami sa sahig. Mas walang hiya ka. Peste kang babae ka. Wala kang puso, atay at balon-balunan. Hiyaw ko rito sabay umpog ulit ng noo ko sa noo nito. Nakuha ko ang baril kaso dumulas sa kamay ko kaya tumalisik patungo sa ilalim ng kama ang baril. Anak ng tinapaw, ang malas ko naman. Akin lang sa Charles. Sigaw nito. Sa'yo na, kahit itago mo pa sa bulsa mo. Sabay sampal ko rito. Gumanti ito, tinila ang buhok ko. Shit, ang kawawa kong buhok. Kinagat ko ito sa muka ng mariin. Humiyaw ito sa sakit kaya nabitawan ang buhok ko. Nakaharap kasi ito sa akin. Malakas ko rin itong sinampal at isang sapak din sa ilong nito. Kahit papaano ay nakaganti ako sa pagbaril nito sa akin. Napahiyaw ito sa sakit. Ginamit ko ang pagkakataon. Namimilipit pa ito sa sobrang sakit kaya mabilis kong kinuha ang posas na nakatago sa ilalim ng kama at inilagay sa pulusuhan nito. Lumaka ang mata nito nang malagyan ko ng posas ang isang pulusuhan nito at inilagay ko sa isang bakal na nakita ko. Alisin mo ang posas ko! Hiyaw nito sa akin pero ngumisi lang ako rito. Makawala lang ako rito. Tutuluyan kitang peste ka! Hiyaw nito sa akin. Naririnig ko pa mga putok ng baril sa labas ng bahay. Natatakot naman akong bumaba, baka kasi madublihan ang tama ko ng baril. Ang sakit-sakit pa naman. Agad ako naupo sa kama. Tinignan ko ang balikat ko na puro dugo na ang braso ko. Ay, mabuti na lamang at sa balikat lang ang tama ko. May pag-asa pa ako mabuhay. Huwag lang maubusan ng dugo. Biglang tumigil ang putukan ng baril sa labas. Kasabay noon ay ang malakas na hiyaw na isang lalaki. Tingin ko hindi naman si Charles iyon at alam ko hindi basta-basta magpapatalo ang isang Burlington, lalo at isa itong mafia lord. Bumukas ang pinto kaya napalingon ako at nakita ko si Charles. Nagmamadaling pumasok. Honey! Wika nito na may pag-alala at mabilis na lumapit sa akin. Shit! Dinig kong wika pa nito. Agad akong pinahiga sa kama at narinig ko ring meron itong tinawagan upang papuntahin dito sa kwarto. Lumakang mata ko nang lumapit ito kay Hero at sinakalito. Binalaan na kita no, huwag magpapakita sa akin. Galit na wika ni Charles. Kahit masakit ang balikat ko, tumayo ako upang pigilan ito. Baka mapatay nito si Hira. Mister, tama na yan. Baka mapatay mo naman siya. Wika ko rito at niyakap ko ito. Honey, dapat hindi ka na tumayo. Papatayin ko talagang babaeng ito. At saka sino matutuwa sa ginawa niya sa'yo? Lalo't binaril ka. Galit na wika nito. Balikat lang naman ito. Please, tama na. Ipakulong mo na lamang siya. Nakinig naman ito kaya binitawan ng leeg ni Hira. Lord, dinig kong wika ng mga pumasok na tauhan ni Charles. Dali ng babaeng yan sa Bartolina. Utos dito kina Andy at Pam. Charles, please, maawa ka naman sa akin. Pangako hindi na mauulit at magpapakalayo-layo na ako. Nakausap ni Hira. Kaso bingi si Charles. Ginamot ni Charles ang sugat ko. Ito na rin kasi nag-alis ng bala ng baril sa balikat ko. Halos maluha ako sa sakit habang inaalis ang bala. Konting tiis na lang, honey. Tatahiin ko na lamang. Wika nito at pinunasan pa ang pawis sa aking noo. Ang sweet lang talaga nitong si Charles. Kahit masakit ang balikat ko ay pinakikilig pa rin ako. Isang linggo na lumipas. Hindi na rin masyado masakit ang sugat ko sa balikat. Hinihintay ko na lang tuluyang gumaling ito. Lalo at sinabi ni Charles na pwede na raw ako umuwi sa amin. Basta't one day lamang daw ako roon. Honey, tawag sa akin ni Charles kaya lumingon ako rito. Kumunot din ang noo ko nang makita kong may hawak itong alak. Mukhang maglalasing ka. Tanong ko. Mag-iinom tayo ngayon, honey. Sagot nito. Okay ka lang, mister? Tanghaling tapat kaya? React ko rito. Lumapit ito sa akin at tinawakan ng pulsuhan ko at itinaas din ito ang leeg ko kaya sinaway ko ito. Anong problema mo, mister? Wala naman, honey. Nakakainip lang kasi. Pero ngayon, susiguraduhin ko magkakaroon na. Wika nitong nakangisi. Ang dami mong alam, lalaki. Sa katanghaling tapat, gusto mong uminom ng alak? Okay ka lang ba talaga? Tanong ko sa lalaki. Yes, honey. Ayos lamang ako. Pagbigyan mo na ako, honey, dahil sa susunod na araw, pwede ka nang umuwi. Bulong nito sa akin. Sige na nga. Napipilitang sang-ayon ko rito. Umupo ako sa sofa. Tumabi naman ito sa akin at tinalikan pa nga ako nito sa labi ng mapusok. Honey, ikaw na muna ang unang uminom. Wika nito.
Bakit ako agad, mister? Huwag ka na umangal pa, honey. Bulong nito sa akin. Kinuha ko na lamang ang baso na merong alak at ininom ko ito. Ramdam ko ang pait na gumuhit sa lalamunan ko. Bakit parang masyadong mapait ang alak, mister? Tanong ko rito. Sa una lamang yan, honey. Mami, masarap na yan. Bulong nito sa akin. Mister, dinadaya mo ko. Pansin ko'y ako lamang pinapainom mo. Reklamo ko. Umiinom ako, honey. Hindi mo lang nakikita. Sagot nito. Agad akong tumingin dito. Nakita kong umiinom nga ito ng alak. Kaya hindi na lamang ako nagsalita. Honey, lasing ka na? Tanong nito. Hindi pa. Sagot ko dito. Kinuha ko ulit ang baso na may lamang alak at tuloy-tuloy itong ininom. Oh, nalalasahan ko ng sarap ng alak. Sambit ko. Yes, honey. Masarap talaga yan. Pero mas masarap ako dyan, honey. Bulong nito sa akin at ramdam ko ring hinalikan ng leeg ko. Sumandal ako rito para kasing nahihilo na ako. Honey, mukhang lasing ka na yata. Tanong nito. Hindi pa ako lasing, mister. Nahihilo lamang ako. Sad ko sa lalaki. Kung hindi ka pa lasing, honey, uminom pa tayo. Sabi nito at pagkatapos ay binigay muli ang alak sa akin at ito'y ininom ko nang walang pag-aalinlangan. Dito ko lang, honey. Meron lang akong kukunin. Paalam nito sabay tayo. Ramdam ko lumapit ulit ito at umupo sa tabi ko. Honey, pirmahan mo nga ito. Utos nito sa akin. Para saan naman ito? Tanong ko rito at kinuha ko ang papel pero hindi ko mabasang nakasulat. Para kasing dumoble ng tingin ko. Mami, ako nalang pipirmahan, mister, kapag hindi na ako lasing. Wika ko. Ngayon no, honey, kasi kailangan na ito ngayon. Wika nito. Para saan ba ito, mister? At mukhang nagmamadali ka. Saka, meron ka palang papipirmahan sa akin. Dapat kanina mo pa, nung hindi ako lasing. Ngayon ko lang kasi, honey, naalala. Kaya, pirmahan mo na lang. Huwag ka nang umangal pa at magtanong. Alam mo bang nakasalalay dito sa pipirmahan mo yung pag-uwi? Wika nito. Nakakainis ka talaga, mister. Akin na nga ballpen? Wika ko rito. Nilakahan ko ang aking mga mata para kahit papaano makita ko ang tinuro nito kung saan ako pipirma. Kahit papaano naman nakikita ko. Pansin ko mayroong nakasulat na marriage. O baka lasing lamang ako kaya kung ano-ano ang aking napapansin. Nakita kong umisi ito nang ibinigay ko na rito ang papel na pinirmahan ko. Sumandal muli ako sa dibdib nito. Ramdam kong yumakap ito sa akin. Akin ka na ngayon, honey. Wala ka nang kawala sa akin. Bulong nito. Ngunit hindi ko pinansin ang sinasabi nito. Yumakap na lamang ako rito. Ramdam ko itinaas nito ang mukha ko pero nakapikit ako ng mga mata sapagkat inaantok na ako. Honey, mahal mo ba ako? Narinig kong tanong nito. Oo, mahal kita. Mabilis kong sagot dito. Inaantok na ako. Ano ba sinasabi ko? Siguro labis na akong nalalasing. Mahal na mahal din kita, honey. Narinig ko sagot ni Charles. Iminulat ko ang mata ko upang tingnan ang mukha nito. Nakita ko nakatitig ito sa aking muka habang hinahaplos. Parang medyo nawalang kalasingan ko nang marinig kong mahal ako ni Charles ha. Talaga mahal mo ako, mister? Tanong ko rito. Yes, honey. Mahal kita. Bulong nito. Okay, mahal din kita. Kahit masyado kang tuso, mister. Wika ko at sumandal muli sa dibdib nito dahil umiikot na talagang paligid ko. Inangat muli nitong mukha ko at ramdam ko ang labi nito sa labi ko at bahagya kong ibinuka ang bibig ko. Napaungol ako. Ano bang ginagawa ni Charles sa akin? Bakit pakiramdam ko'y nag-iinit ang buong katawan ko? Naging malikot na rin ang kamay nito tumahaplos na sa buong katawan ko. Naalis na rin ito ang suot kong saplot sa katawan kaya malaya na nitong nahahalikan ang buong katawan ko. Binuhat ako nito at inilagay sa kama. Napapaungol na lamang ako sa mga ginagawa ni Charles sa katawan ko. Matapos ang isang mainit na tagpo sa pagitan namin, ay nakatulog kami na nakapatong pa ito sa akin. I love you, honey. Bulong nito. Mahal din kita. Tugon ko bago tuluyan akong lamunin ng antok. Nagising ako sa lakas ng ulan sa labas ng bahay. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Charles na busy sa laptop nito. Ano bang nangyari? Tanong ko sa aking isip. Wala na naman ako sa pluta. Charles, anong ginawa mo na naman sa akin? Ginahasa mo na naman ba ako? Ayos lang yun, honey. Asawa na naman kita. Wika nito at patuloy pa rin sa ginagawa.
Tumayo at binalot ko na ng kumot ang aking katawan. Lumapit ako rito upang tingnan ang ginagawa nito. Kaso bigla naman itong in-off ang laptop. Nang lumapit ako rito kaya kumunot ang noo ko. Bakit bigla mo agad na in-off? Tanong ko dito. Tapos na ako sa ginagawa ko, honey. Sagot nito. Tumingin ako rito. Para kasing meron itong tinatago sa akin. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa lalaki. Tungkol lang sa trabaho, honey. Tugon nito.